Hoy! Mrs. Nasaan ka? Nasa bahay ako, nag-eehersisyo, malandi. Gusto mo pa akong lokohin. Hindi ka naman mahilig mag-ehersisyo dati. Di ba tumaba ako nitong mga nakaraan? Mauna na ako, baby na. Hong Xing. Niloko mo ako. At kasama pa ang pinsan ko. Na-detect ang host na nasa harap ng malaking desisyon. Nakabind na ang God-level choice system. Pumili kung maghuhuli ng pagtataksil. Sistema. Hulihin ang pagtataksil. Gusto kong parusahan ang mga taksil na ito, at ipakita sa kanila ang kanilang kaparusahan. Tamang pagpili. Gantimpala, 50,000 yuan. 50,000 yuan na ipadala sa Alipay. Mrs., nandito ako para mahuli kayo. Mister, nasaan ang kalaguyo? Pagod ka na ba? Nandito pala siya. Kung wala siya dito, baka nasa ibang lugar. Mister, talagang nagkamali ka. Mahal, kinakabahan ka. Kukuha ako ng tuwalya sa banyo para panasan ka. 老公，我洗个澡就好了，你快出去吧。你心虚什么？该不会把人藏在浴缸里了吧？ 老公，你干什么？你不相信我？ Sinasabi ko sa'yo, kung magtataksil ka sa akin. 我要你好看。 Ang malas naman. Hindi pa ako nasisiyahan. Bumalik na pala si Lin Fan. Hindi ba nahalata ng pinsan ko na may relasyon ka? Nakakatakot. Muntik na tayong mahuli. Buti na lang at nakalusot tayo. HMPH, hindi niya napansin. Karapat dapat lang siyang lokohin. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Kailan mo ba ako pakakasalan? Bakit ka nagmamadali? May konting pera pa ang asawa ko. Hintayin mo lang makuha ko ang pera. Palalayasin ko siya ng walang dala, at pakakasalan kita. Tama nga pala, bukas. Wala ang asawa ko buong araw sa bahay. Ikaw na malikot na pusa. Bukas, hintayin mo ako sa bahay. Alam ko na, mahal. Pumili ka, host. Gusto mo bang ilantad ang tunay na mukha ng babaeng manloloko ngayon? May malaking sorpresa akong inihanda para sa inyo. Hello, Itay. Bukas ay ang araw ng kasal namin ng anak mo. Anibersaryo ng kasal. Gusto ko sanang imbitahin kayo ng kapatid mo, para mabigyan si Xing ng malaking sorpresa. Asawa ko. Ang aga mo namang aalis ngayon. Marami akong trabaho ngayon. Aalis na ako. Huwag mong kalimutang kumain ng almusal ha. Sige. Hoy, asawa. Sa biyahe mo, mag-ingat ka ha. Pagod ka na ba? Hoy, San. Bilisin mo. Miss na miss ka na namin. Tingnan. Mahal. Tara, huliin natin sila. Ang asawa mo talaga ay pumasok sa trabaho. Paano kita lolokohin? 还能骗你不成吗？ Ayaw mo 不 ba? 想要。 Sige, umalis ka. Ay, hindi. Ako nga. Medyo kinakabahan ako ngayon. 哎呀， Tay, mamaya, ipakita mo ito. Yung dowry ni Kaikai, bilang bayaw, dapat mong asikasuhin yan. Tay, huwag kang mag-alala. Noong nakaraan, nakapag-ipon din ng kaunting pera. Ngayon, tayong lahat ay magdiwang ng masaya. Sige. 3 tsaba. Isang surprise. Surprise! Surprise. Surprise! Mahal. Huwag mong kunan.
Kayo, anong ginagawa nyo? Oy bayaw. 姐夫， Huwag kang magpadalos-dalos. Asawa, tatay. Bakit kayo nandito? Ate, sabi ni Bayaw, anibersaryo nyo ng kasal ngayon. Gusto ka sana naming surpresahin. Hindi inaasahan. Hindi ko akalain, Hong Xinga, na magbibigay ka sa amin ng ganitong sorpresa. Hindi. Asawa ko, pakinggan mo ang paliwanag ko. Asawa ko, ano pa bang paliwanag ang kailangan? Nag-uwi ka pa ng kalaguyo sa bahay. Akala mo ba bulag kami? 我 Nakikipagrelasyon ka sa pinsan ng asawa mo. Dinala mo pa sa bahay. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka ba nahihiya? Wala akong anak na katulad mo. Hong Xinga, kung mayroon ka lang kaunting hiya, hindi mo gagawin ito sa bahay. Niloko mo ako. Lin Fan. Ang pamilya Hong ay siguradong magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ng kasiyahan. Oo, ng kasiyahan. 我 Ako na ang bahala sa kanya, hanggang sa makontento ka. Huwag mong saktan, huwag mong saktan. Asawa, asawa, pakinggan mo ang paliwanag ko. Talagang ginahasa ako. Asawa, mahal, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nahuli kitang may ibang kasama sa kama. Magpapalusot ka pa rin ba? Hindi, mahal. Siya ang may kasalanan. Siya ang kumuha ng mga litrato ko. At tinakot ako. Wala akong magawa kundi sundin siya. Puta. 婊子， Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ikaw pala ang nagpilit sa anak ko. Neng, kawawa ka naman. Tawagin ang pulis para hulihin siya. Ang walang hiyang ito, dapat maparusahan. Bayaw, sa oras na ito, kailangan mong magkaroon ng responsibilidad bilang lalaki. Oo nga. Si Xinga ay biktima rin. 受害者呀！ Asawa, talagang ginahasa 强 ako. 暴的。 Ngayon na natin siya, dalhin sa korte. Lahat ay pwede. Magiging saksi para sa akin. Oo nga pala. Mahal, tingnan mo. Ito ako, palihim kong inihanda ang ilang testimonya, at mga ebidensya. Ngayon, pwede na natin siyang dalhin sa korte. Pabagsakin siya, mabulok sa kulungan. Natukoy na ang host ay nahaharap sa mahalagang desisyon. Pumili kung pipirma sa notaryo. 上签字。 Ba? Sa wakas, kasal na tayo ng maraming taon. Tapos na ba? Naniniwala akong hindi ganon si Xinga. Sige. Natapos ko na. Dalhin mo na siya sa loob. Ha ha ha. Ha ha ha. Bakit kayo tumatawa? Tinitawanan ka nila dahil hindi mo alam na niloloko ka. Tinitawanan ka nila dahil naloko ka. Ha 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 ha. Kayo ay magkakasabwat. Gusto mo bang tingnan 看一下， kung ano ang pinirmahan mo? Ngayon ang iyong asawa. 的老婆 Lahat ng ipon mo ay akin. 都是我 Ha ha ha. Ha ha ha. Maling pagpili. 错误，选择错误。 Hong Xinga. Niloko mo ako ng todo. Pinaalis mo ako ng walang-wala. Bakit ka bumalik? Dahil gusto mong kunin ang lahat. Sige. Hayaan kitang kunin ng sapat. Lin Fan. Tingnan mo ng mabuti. Ako si Bai Yuro, ang pinsan mong asawa. Pinsan mong asawa. Pinsan mong asawa. Pasensya na. Bakit ka nandito sa bahay ko? Naghiwalay na kami ni Xiaoshan. Huwag mo na akong tawaging hipag. Alam ko, si Xiaoshan at Hong Xinga ay magkasama.
Nag-aalala ako na may mangyari sa'yo, kaya pumunta ako para tingnan ka. Ayos ka lang ba? Kung ayos ka lang, aalis na ako. May niluto akong pansit sa kusina, huwag kalimutang kumain. Halos mapagkamalan ko. Naasawa ko ang hipag ko. Mali. Dati na siyang asawa. Hong Xing. Nagtaksil ka sa akin. Dahil sa'yo, hindi na ako makakabangon. Kung sakaling dumating ang araw, na makabangon ako, hindi ko kayo palalampasin, kayong mga taksil. Sino ka? 你是什么人？ Host. Ako ang God Level Choice System. Ano ang silbi ng system? Isang maling pagpili. Wala ka pa ring makukuha. Host, huwag kang mag-alala. Automatikong inayos ko na para sa iyo. Na-upgrade na sa pinakabagong bersyon. Ano mang piliin mo, may gantimpala. Totoo. 真的？ Siyempre, pakipili ng host. Balikan ang dating asawang si Hong Xing. Gantimpala, 10 na milyong piso. Magsimula ng bagong buhay. Gantimpala, isang globally limited edition na Hermes. Ang babaeng iyon napabaya sa kanyang sarili. Pinahamak niya ako ng ganito. Balikan siya. Karapat dapat ba siya? Pipiliin ko ang pangalawang opsyon. Masiyahan sa bagong buhay. Binabati kita sa matagumpay na pagpili. Ang Hermes shopping credit ay naipadala na. Ay, ate, 嫂子， bakit ka nandito? Xiao Xiao fan. Bakit ka nandito? Nagbebenta ka ba dito? 销售。 Oo. Pagkatapos naming mag-divorce ni Xiao Shan, kumuha siya ng mahusay na abogado. Lumabas akong walang dala. Wala akong pera. Kaya, sige na, huwag na nating pag-usapan ito. Xiao fan, sabihin mo na kay ate. Anong ginagawa mo dito? Oh, bibili sana ako ng bag. Uy, anong narinig ko? Ikaw na walang pera. Gusto mo pang bumili ng Hermes? Lin Fan, naiisip mo ba? Iniisip mo ba ito pagkatapos nating maghiwalay? Nagkaroon ka ba ng delusyon? At ikaw, by Euro, pagkatapos nating maghiwalay, nakipagrelasyon ka sa pulubing ito. Ay nako. Kung kaya kong bumili ng Hermes, anong gagawin niyong dalawa? Lin Fan, kung kaya mong bilhin ang bag na ito, luluhod ako sa harap ng lahat, at hihingi ng tawad sa'yo. Tatawagin kitang tatay. Sige. Ate, mag-swipe ng card. Xiao Fan, hindi mo kayang bayaran ito. 消费得起的。 Huwag mag-alala, ate. Pumasok na ang 5 milyong yuan. 100万元。 Ano? Tingnan. Ano? Usapan natin. Lumuhod. Tawagin mo akong tatay. Lin Fan. Pagkatapos nating mag-divorce, pinirmahan mo ang kasunduan ng diborsyo. Lahat ng ari-arian mo ay napunta sa akin. Lumayas ng walang dala. Saan ka kukuha ng pera para mabili ang bag na ito? 啊， Alam ko. Siguradong gusto mo akong suyuin. Gusto mong bilhin ang bag na ito. Ibigay mo na sa akin. Huwag ibigay ang bag kay Hong Zinger. Gantimpala, 10 milyong shopping card. Ibigay ang bag kay Hong Xing. Gantimpala ng isang malaking asarol. Maaaring gamitin sa pag-aararo sa bahay. Talagang nag-upgrade na ang sistemang ito. Tanga lang ang pipili ng pangalawa. Ex-wife ate, ngayon ba ay sobrang nagsisisi ka na nag-divorce ka sa akin? Sayang. Walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Ikaw, anong ginagawa mo? Ito ang babae ko. 唉， Ate, gusto mo ba? Para sa'yo na. Hindi pwede, masyadong mahal ito. Hindi ko matatanggap.
说好了， Sabi ko na ibibigay ko sa'yo. Isipin mo na lang na pasasalamat ko sa pag-aalaga mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Ate, malapit ka na bang matapos sa trabaho? Tara, mag-shopping tayo. Anong gusto mong bilhin? Ako ang gagastos. Oh, tama. Hindi mo na kailangang tawaging tatay. Ang isang babaeng katulad mo na walang kwenta, ay nagpapasuka lang sa akin. Ikaw, umalis. Lin Fan, tumigil ka. Binabati kita, host, na ipadala na ang 10 milyong shopping card. Ate, ano ang gusto mo? Bibilhin ko lahat para sa'yo. Medyo may pagkapilyo ang lalaking ito. Gusto niyang bilhin para isuot ko. Gusto mo pa rin bang suotin ko ito para sa kanya? Asawa, ang ganda ng pajama na ito. Binili mo para sa akin. Suotin ko ito mamaya para sa'yo. Sige. 2,000. Ang mahal naman. Lin Fan. Bakit kahit saan ay nakikita kita? Ikaw na cute na bata. Hindi ako tumingin sa kalendaryo bago lumabas. Napakamalas. Xiao Fan, maging mas mapagpasensya tayo. Hindi natin kailangang patulan ng ganitong tao. HMM, pumili ka ng opsyon. Host, bilhan si Bai Euro ng isang pares ng dekalidad na itim na medyas. Gantimpala, isang Maybach. Walang bibilhin. Gantimpala, isang makulay na sombrero. Syempre pipiliin ko ang una. Sales lady, pakibigyan mo ang nasa tabi ko. Itong magandang babae, ng pinakamahal na damit. Tandaan, hindi kailangan ang pinakamahusay. Ang mahalaga ay pinakamahal. Sige. Miss, sumama po kayo sa akin. Xiao Fan, maganda ba? Ang dati kong asawa, bakit hindi ko napansin dati, na ganito siya ka-hot? Xiao Fan, hindi ba maganda? Maganda. Si ate ang pinakamagandang babae. Ginoo, ang sinukat ng inyong nobya, ay ang high-end na bersyon. Orihinal na presyo 88,000. Hindi ako nobya ni Xiao Fan. I swipe ang card. Isama mo na rin yung ilang pares ng itim na medyas. Ibalot mo na rin. Nadetect na ang host, at si Bai Euro ay nagiging malapit. Pumili ka. Diretsyong sabihin. Dalhin si Euro sa isang kwarto. Gantimpala, isang malaking Paildores. Maging kasing bait ni Liu Xiaohui. Ihatid si Bai Euro pa uwi. Gantimpala, pamasahe na 1,000 yuan. Paano ko pipiliin ito? Ang lupit mo naman, sistema. Kahit na divorce na si Bai Euro kay Xiao Shan. Pero dati siyang asawa ng pinsan ko. Ginoo, nakahanda na ang mga gamit ninyo. Xiao Fan, tara na. Oo. Si Lin Fan, yung nagde-deliver ng pagkain. Saan siya nakakuha ng ganong kalaking pera? Kahit hindi ko alam, saan siya nakakuha ng ganong kalaking pera. Pero sigurado akong ari-arian niya iyon pagkatapos ng kasal. Pilitin mo siyang ibigay ang pera. Kung ganoon ang sinasabi mo, may punto ka rin. Kung gagamitin ni Lin Fan, ang ari-arian pagkatapos ng kasal para suportahan ang ibang babae, kailangan ko talagang pilitin siyang magbigay pa. Iniwan ko ang lahat ng ari-arian ko. Xiao Fan, saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Sa pagkakaalala ko, ikaw ay palaging masipag na delivery rider. Ate, kung sasabihin ko, parang hulog ng langit, nanalo sa loto. Naniniwala ka ba? Xiao Fan, kailan ka naging ganito ka daldal? Ate, 嫂子， gabi na rin. 不早了， Medyo malayo ito sa bahay mo. Bakit hindi? Maghanap tayo ng hotel para magpahinga. Napakadiretso naman ang sinabi ni Xiao Fan. Kahit na ako'y diborsyada na, pero dati pa rin akong hipag niya. Ang pumunta sa hotel. Paano kung si Xiao Fan? Paano kung may masamang balak siya sa akin? Hindi naman ako galit kay Xiao Fan. Pero, ang katahimikan ng babae, ano ang ibig sabihin nito? Siguro pagtanggi, di ba? Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ako gagawa ng masama, kaso, 是 si ate ay nakikinig sa'yo. Tara na, ate. Xiao Fan, nasaan ang ating kwarto? Ate, huwag kang kabahan. Ang ating suite, nandyan lang sa harap. Naglalakad ng hindi tumitingin sa daan Pasensya na, pasensya na. Hindi ko nakita kanina. Xiao Fan, ate. 嫂子，
Sino ito? Pinsan kong ate. Hindi tama. Dati kong hipag. Ang galing mo ah. Marami kang hipag ah. Xiao Fan. Sino siya? Kumusta, Jiang Shuqing? Kayo talagang mga kabataan. Ang init ng ulo nyo. Sige na, gawin nyo na ang trabaho nyo. Umalis na. Hindi kami ganoong klaseng magkarelasyon. Tingnan mo. Lin Fan, by Euro, lumabas ka. Bakit nandito si Xiaoshan? Bilisan mo, magtago ka na. Hindi. Ate, malinis ang relasyon natin. Bakit ako magtatago? Yung tao na si Xiaoshan. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Nasaan ang kalaguyo? Anong pinagsasabi mo? Walang kalaguyo. Huwag ka nang magpanggap. Akala mo ba hindi ko nakita? Ikaw at ang batang si Lin Fan. Lalabas ba tayo para mag-check-in? Kakahiwalay lang natin. Kanino ako mag-check-in? Anong pakialam mo? Kakahiwalay lang natin. Tapos kasama mo na agad si Lin Fan na walang kwenta. Hindi malinaw. Sino ang nakakaalam? Kayo ba? Matagal nang may relasyon. Oh. Nandito pala. Xiaoshan, ano ba talaga ang balak mo? Hey! Si Lin Fan na batang yun, binigyan ka nila ng maraming pera, di ba? Bigyan mo pa ako ng 10 milyon. Aalis na ako agad. O kaya, samahan mo akong matulog ulit. Xiaoshan, wala kang hiya. Ako, putang ina mo. Kayo nga, may relasyon talaga kayo. Yung itsura mo kanina, na-record ko na, pananakot at pangingikil yan. Lumayas ka na. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Lin Fan, hintayin mo ako. Ate, ayos ka lang ba? Xiao Fan, sabi mo, paano kung guluhin ulit ako ni Xiaoshan? Wala yun. Ate, may paraan ako para harapin siya. Naniniwala ako sa'yo. Kanina, sino yung Miss Jiang na yun? Siya. Baka naman nagkamali siya ng akala sa atin. Walang problema. Si Ate Jiang Shuqing. Ganoon lang talaga ang ugali niya. Prank ka siya. Tinatawag mo siyang ate. Kamag-anak mo ba siya? Madalas akong maghatid ng pagkain sa kanya. Nakikita niyang masipag at maaasahan ako. Kaya itinuring niya akong kapatid. Dahil sa paggalang. Tinatawag ko siyang ate. Hindi naman kami magkamag-anak. Ganun ba? Paano na? Kakainin ba o hindi? Kapag kinain, parang hayop. Kapag hindi kakainin, mas masahol pa sa hayop. Napakahirap pumili, sistema. Isang Ginoo tagapangasiwa, nakuha na ang gantimpalang malaking Payaldores. Ngayon, ang pagsisisi ay paparusahan. Hindi, sistema. Iba-iba ang mga paraan mo, para pahirapan ako. Ano, paano kung hindi pumayag si Jiang Shuqing? Hindi ko naman siya pwedeng pilitin, di ba? Ang bilis mong nakatulog. Hindi ba ito nag-uudyok ng krimen? Xiao Fan. Hindi pwede. May pag-aalinlangan si ate sa akin. Hindi ako dapat maging hayop. Ate. Nagkamali ka ng akala. Iniisip ko. Nabuhatin ka at dalhin sa kama para matulog. Ako. Hindi pa ako handa. Ate. Ang ibig kong sabihin, hindi ka komportable matulog dito. Matulog ka na, ate. Hindi ko gagawin iyon. Hindi naman siguro si Xiao Fan. Habang natutulog ako, gagawin niya sa akin. Hindi mangyayari iyon. Hindi ganoon si Xiao Fan. Matulog ka na. Hinalikan na ba? Sistema.
Dumating na ba? Para ba akong siga? Pagod ka na ba? Para ba akong siga? Pagod ka na ba? Unahin natin ang misyon na ito. Pagod ka na ba? Ipaubaya na lang muna natin. Pwede ba? Ipaubaya na lang muna natin. Pwede ba? Hindi maganda. Mag-ingat ka. Baka maparusahan ka. Paano kung ako ay tanggihan ni Ate Ching? Ang misyong ito ay nakabinbin. Pwede ba? Hintayin natin hanggang magkaroon ng damdamin. Saka natin ito unti-unting palalimin. Sige. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Nakatali na ba? Sige. Xiao Fan. Ganitong oras, hindi ka ba dapat nasa kwarto nagpapahinga? Bakit ka kumakatok sa pinto ng iba? Nakakapagod. Ito. Hindi ba sapat ang maliit na payong? Hintayin mo. Kukunin ka ng ate mo. Ay, Ate Ching, hindi ako nanghihiram ng gamit. Anong gusto mo? Gusto ko lang. Pag-usapan natin ang ideal na buhay. Pwede ba? Ano ang gusto mong pag-usapan? Tungkol sa pag-ibig. Si Xiao Fan. Karaniwan akong tinatawag na Ate Ching. Ngayon ay may ibang motibo pala. Pwede bang? Gusto ni Xiao Fan ang ganitong tipo ng babae. Sistema. Tinanggihan. Pagod ka na ba? Masaya ka na ba? Ang hina mo talaga. Sige na. Sige na. Nakapending ang misyon. Nakapending ang misyon. Naiintindihan mo. Pero, kailangan pa rin kitang parusahan para tapusin ang misyon. Pumunta sa masahe at foot spa. Kailangan mo ring iligtas ang isang dalagang napilitang magtrabaho bilang isang prostituta. 行吧。 Hindi ko akalain na sa unang pagkakataon sa buhay ko, pupunta ako sa ganitong lugar, dahil sa parusa ng sistema. Pasok. Kumusta? Ang technician #76 na ay narito para maglingkod sa iyo. Sige. Ginoo. Okay ba ang temperatura ng tubig? Xiao Fan. Ate, 嫂子， nagtatrabaho ka ba dito bilang masahista? Alam ba ito ni Kuya Shilei? Meng Wan, buksan mo ang pinto. Nako, si Shilei ay bumalik na. Xiao Fan, magtago ka na. Bakit ako magtatago? Meng Wan, ilabas mo ang pera. Ngayong buwan, hindi pa nga sweldo. Putang ina, niloloko mo ba ako? Totoo, hindi pa naipapadala. Sino nandyan? Hoy. Teka. May konting pera pa ako dito. Kunin mo muna ito. Sa susunod na linggo, makakatanggap ako ng sahod. Ibibigay ko sa'yo. Walang hiya. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Sa susunod na buwan kong, hindi ko pa rin makuha ang pera. Ibinenta mo na lang ako. Ate, 嫂子， ano ba talagang nangyari? Nagtatrabaho ka dito bilang masahista. Si Kuya Shilei ba? 是石磊哥。 Siya ang pumilit sa akin. Ano? Siya. Pumunta kami sa lungsod para magtrabaho. Naging sugarol siya. Naubos ang lahat ng ipon ko. Hindi lang iyon, may utang pa siya sa mga nagpapautang ng mataas na interes. Pinilit niya akong pumunta rito, para kumita ng pera at makabayad ng utang. Ay, hindi ko akalain, ang kababata kong si Shilei mula sa aming lugar, naging ganito. Si Ate Meng Wan noong araw, ay sikat na school beauty sa high school. Sumama siya sa kanya, pero naghirap siya. Mukhang, siya ang nais tulungan ng sistema. Piliin ng host. Hikayatin si Meng Wan na magbagong buhay. Gantimpala, 1,000,000, isang bank card. Magpatuloy sa masahe at paghuhugas ng paa. Gantimpala, 1,000,000,000 perang papel ng patay. Maaaring gamitin sa pagsusunog ng papel sa puntod ng mga ninuno. Siyempre pipiliin ko ang una. Magaling. Naipadala na ang bank card sa bulsa ng host. Ate, huwag ka nang magtrabaho dito. Mabilis kumita dito. Kung hindi ako magtrabaho dito, paano mababayaran ang utang ni Kuya Shilei? Pero, napakaganda mo. Paano kung may masamang balak sa'yo? Nagbebenta ako ng talento, hindi ng katawan. Lin Fan, ang ginagawa ko ay lehitimong masahe. Nagbebenta ako ng talento, hindi ng katawan. Lin Fan, ang trabaho ko ay isang lehitimong masahe. Kung ang ganong klase ng lalaki, na may masamang balak sa'yo,
ay may koneksyon at kapangyarihan na hindi mo kayang labanan at pinilit ka, anong gagawin mo? Kung ganun, wala na akong magagawa. Wasak na ang lahat. Kung tama ang presyo, pwede na rin. Xiao Fan, magkababayan tayo. At kababata mo si Shilei. Kung may bayad, pwede rin akong manatili dito para sa kalokohan mo. Ah. Ay, ate, anong ginagawa mo? Xiao Fan, humiga ka ng maayos. Imamasahe kita. Ate, kung bibigyan kita ng 500,000, titigil ka ba sa trabahong ito? 500,000? Oo. Hindi pwede. Masyadong maliit. Hindi sapat para makabayad ng utang. Yung 1,000,000. 1,000,000. HMM. Pwede. Pwede. May 1,000,000 sa card na ito. Ang password ay 666. Kung magbabago ka, at titigil sa ganitong trabaho, lahat ng ito ay magiging sayo. Tingnan mo. May 1,000,000 sa card na ito. Kung magbabago ka, at titigil sa ganitong trabaho, sayo lahat ito. Xiao Fan, naalala ko, ikaw ang nagde-deliver ng pagkain, di ba? Magpamasahe ng 1 beses, sobrang luho na. Ngayon sinasabi mo, may 1,000,000 sa card na ito. HMM, ikaw ba ay ate o isang batang walang karanasan? Ang dali mong malinlang. Totoo ate. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan sa ATM. Sige na. Alam kong magaling kang magpasaya kay ate. Humiga ka na. Tapusin ko muna ang masahe bago tayo mag-usap. Ate, aalis na ako. Ay, Xiao Fan. Ate, talagang umaasa ako na hindi mo nagawin ito. Aalis na ako. Hindi dapat ganito. Narinig ko na pagkatapos niyang mag-divorce, lahat ng ari-arian ay inangkin na ni Hong Xing. Paano pa magkakaroon ng pera? Baka naman. May gusto sa akin si Lin Fan. Pero sa kalagayan ko ngayon, paano ko maitutugma sa gusto ni Lin Fan? Ate, bayad ko na ang renta ng kwarto. Kailangan kong umuwi sa probinsya. Pag may oras ako, ililibre kita ng pagkain. Hindi niya ako ginalaw buong gabi. Talagang isang tunay na ginoo siya. Uy. Hello. Nasira ang kotse ko. Pwede mo ba akong tulungan na ayusin ito? Xiao Fan. Hindi ka ba dati nagde-deliver ng pagkain? Bakit bigla ka na lang nagmamaneho ng Maybach? Oo, dati akong nagde-deliver, para lang maranasan ang buhay. Ang totoong pagkakakilanlan ko, ay CEO ng isang kumpanya na nasa stock market. Ayos kapatid. Maliit ang tingin sa'yo ng hipag mo. May interes ka bang ayusin ng libre ang kotse ko? Pumili ang host. Ayusin ng libre ang kotse ni Jiang Shuqing. Gantimpala, $1 billion na pondo sa pamumuhunan. Tanggihan ang hiling ni Jiang Shuqing. Multa, 10,000 yuan. Siyempre, pipiliin ang una. Ate, magaling akong mag-ayos ng kotse. Hintayin mo. Terra. Xiao Fan, dati nagde-deliver ka lang ng pagkain. Paano ka biglang nagkaroon ng Maybach? Hindi kaya nirentahan mo lang tong kotse. Sasabihin ko sa'yo, ate, kahit na makakaporma ka sa pag-upo ng kotse, pero sa buhay, dapat pa rin tayong maging totoo. Bakit bigla kang huminto? Tingnan mo. Bakit bigla kang huminto? Ate, ang Maybach na ito ay talagang binili ko. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako'y isang investor. Ngayon, ang pondo sa aking account, bilyon. Bilyon. Oo. Tingnan mo.
Ano? Ay nako, mahal kong kapatid. Interesado ka bang mag-invest? Ang ate mo ay nasa negosyo ng winery. Talagang kailangan namin ng pondo ngayon. Ate, ayusin mo muna ang kotse. Ay ate, may butas ang makina mo. May tagas na langis. Pwede mo bang tulungan? Natakpan ang butas. Ate, may butas dito. Tingnan mo. Pwede mo bang tulungan? Natakpan ang butas. Kaya, basta ako ang gumawa, kahit anong butas kaya kong takpan. Ayan, tapos na. Tingnan mo, bakit pawis na pawis ka pa rin? Bakit nahihiya ka pa? Kagabi nung pumatok ka sa kwarto ko, hindi kita nakitang nahihiya, ate. Iba ito. Basta, salamat pa rin sa'yo. Kapag may lalaki sa tabi, talagang maaasahan. Ay, ate, okay ka lang ba? Okay lang ako. Xiao Fan, hintayin mo ako sandali. Sige. Xiao Fan, tingnan mo, marumi na ang damit mo. Suotin mo muna itong akin. Kapag may oras na si ate, isasama ka niya para bumili ng bago. Salamat, ate. Ate, ito, pambabae ito. Maligayang pagdating sa lahat sa welcome party ng anak kong si Shilei. Kain at inom lang kayo ng mabuti. Narinig ko na si Shilei ay pumunta sa lungsod wala pang 2 taon. At naging malaking boss na siya. Tama nga naman. Ang nanay ni Shilei, naglagay pa ng banner para magdiwang. Narinig ko. Mag-i-invest pa raw siya para ipaayos ang kalsada sa ating baryo. Pero ngayong araw na bumalik, hindi lang si Shilei, nandito rin si Lin Fan. Si Lin Fan. 5 taon na siyang nasa lungsod. Nagde-deliver pa rin ng pagkain. Kasama ang asawa niyang si Hong Xinga. Palihim siyang nangangaliwa. Pinalayas na sila ng walang dala. Kayong mga chismosa. Kumusta naman ang anak ko? Anong pakialam nyo? HMPH. Bumalik na ang anak ko. Tingnan nyo ang ayos niya, ang gara. Talagang hindi mapapantayan ng isang malaking boss. Bumalik ka na. Magrenta ng damit at relo, 200 kada araw. Para lang sa kaunting dangal mo. Huwag kang magmukmak. Magpanggap kang mayaman. Huwag kang magpahalata, ha? Aba, anak, sa wakas, nakabalik ka na. Ay nako, bumalik na si Boss Shi mula sa lungsod. Sabi ng nanay mo, kumikita siya ng ilang milyon bawat taon. Grabe. Ilang milyon. Ilan kayang kalsada ang mapapagawa niya sa atin? Ay, huwag mo nang sabihin ang tungkol sa paggawa ng kalsada. Kahit ang pagtayo ng tulay ay hindi problema. Oo nga. Oy, Mang Lin, nandito ka rin pala. Nasaan si Kuya Fan? Paparating na siya. Tamang-tama, matagal na kaming hindi nagkita ni Kuya Fan. Tamang-tama para mag-usap. Pero narinig ko, niloko siya ng asawa niya. Sino ang chismis sa likod ko? Tingnan. Tay, nandito na ako. Ito si Lin Fan. Mukhang maayos naman ang kalagayan niya. Mga kababayan, ang tagal nating hindi nagkita. May inihanda akong mga regalo para sa inyo. Si Xiao Fan ay matagumpay na ngayon. Napakagalante niya. Bakit biglang nagkaroon ng maraming pera si Xiao Fan? Kaya pala kaya niyang magbigay ng 1 milyon ng basta-basta. Gusto niyang magbago ako. Baka gusto niya akong alagaan. Lin Fan, bakit ka nagpapanggap na mayaman? Nakipag-divorce ka kay Hong Xinga. Alam ng lahat na umalis ka ng walang dala. Itong perang ito. Baka galing sa masamang paraan, hindi ba? Tama rin naman ang sinabi ni Wu Mei. Hindi ba't wala siyang dinala ni isang kasing? Saan siya kukuha ng ganun kalaking pera? Sa tingin ko, baka umutang siya. O kaya nagtrabaho sa labas bilang callboy. Anak. Kahit mahirap tayo, may dignadag pa rin tayo. Tay. Ang anak mo ngayon ay mayaman na.
Ay nako, si Xiao Fan ngayon ay talagang matagumpay na. Si Shilei. Ang suot mo ay mukhang kagalang-galang. Hindi ba ito nirentahan? Ngayon kumikita ako ng ilang milyon bawat taon. Uupa ka pa. Shilei, peke ang peke. Ang mga damit at sapatos mo, pati na ang gintong kwintas mo, peke lahat, pati na rin ang pagiging big boss mo, peke rin. Ang lakas ng loob mong ilantad ako sa harap ng lahat. Shilei. Bukod sa pambubugbog ng babae, ano pa ba ang kaya mong gawin? Noong una tayong nagpunta sa lungsod para magtrabaho, nagsimula kang magsugal, at naubos mo lahat ng ipon natin. Ngayon nagpapanggap ka pang mayaman. Ikaw talagang walang hiya ka. Nambubugbog ka ng babae, lalaki ka pa ba? Noong panahon ni Mengwan, ate, sikat siya bilang campus beauty. Pero pagkatapos niyang magpakasal sa'yo, hindi siya nakaranas ng magandang buhay. Sa halip, puro paghihirap ang dinanas niya. Hindi mo lang siya iniingatan ng maayos. Sa halip, inaapi mo pa siya. Ano ka ba talaga? Naglalakas loob kang saktan ng anak ko. Tama na. Anong itsura nito? Dalhin si Shilei at ang nanay niya. Xiao Fan. Salamat sa iyo ngayon. Ang sinabi mo sa akin noong araw, naalala ko lahat, pati na rin ang perang ibinigay mo sa akin. Hindi ko rin nagamit. Walang anuman, ate. Pare-pareho lang tayong mga kababayan. Sabi nga nila, mas mabuti pang sirain ang 10 templo, kaysa sirain ang isang kasal. Pero ang lalaking tulad ni Shilei, talagang hindi ka kayang bigyan ng kaligayahan. Iminumungkahi ko, gusto mo bang maghiwalay kami? May balak akong ganoon. Ngayon na ako magpapakasal, hintayin mo ako. Ate, hindi pa ako tapos magsalita. Sa totoo lang, maganda rin si Mengwan. Maganda, masipag, at mahusay. Kung kayo ang magkatuluyan, ayos din naman. Tatay, bakit ganyan ang iniisip mo? Anong problema? Si Mengwan ay pangalawa na, ikaw rin ay pangalawa na, ikaw pa ang namimili. Xiao Fan. Simula nung nagtrabaho ka sa lungsod, bilib na ako sa'yo. Alam kong malaki ang potensyal mo. Hindi ko alam kung interesado ka. Mag-invest para magpagawa ng kalsada sa baryo. Sa ngayon, may 1 bilyon lang akong pondo para sa investment. Hindi ko alam kung magkano ang kailangan para sa kalsada. Nadetect na ang host ay nasa harap ng isang pagpipilian. Pumili ng isa, tanggihan ng pagpapagawa ng kalsada. Pag-unbind ng sistema. Pangalawa, pumayag na magpagawa ng kalsada. Gantimpala, isang bank card na may 5 milyon. Pondong galing sa sistemang ito. Siyempre pipiliin ko ang pangalawa. Ang bank card na may 5 milyon ay nasa bulsa na ng host. May 5 milyon sa card na ito. Hindi ko alam kung sapat ito para sa pag-aayos ng daan sa baryo. Sapat na, sapat na. Sa perang ito, maaaring ayusin muli ang daan sa baryo ng maayos. Ay nako, Xiao Fan, ikaw ang tunay na boss. Hindi tulad ni Shilei na puro palabas lang. Sige, pupuntahan ko na ang construction team ngayon. Anak, kailan ka pa naging ganito kay Aman? Ang 5 milyong ito, basta mo na lang ibinigay. Simula nang maghiwalay kayo ni Hong Xing, umangat na ang anak mo. Tay, simula ngayon, magiging maganda na ang buhay ng pamilya natin. HMM. Ano, maghihiwalay ka sa anak ko? Ano bang nagawa namin, para saktan ka? Hindi kayo naging mabuti sa akin. Madalas ninyo akong saktan at murahin. Noon, kaya ko pang tiisin. Ngayon, ayoko na. Gusto kong mag-divorce. Ang pag-aaway ay tanda ng pagmamahal. Binubugbog kita para mapabuti ka. Bigla mo akong hinihingan ng divorce ngayon. Dahil ba kay Lin Fan? Matagal ko nang napansin. Hindi. Ako ang nagmungkahi ng diborsyo, dahil sa kawalan ng kakayahan ng asawa ko, at sa masungit na biyenan. Sige. Pwede kitang diborsyohin. Pero sa kondisyon na, kailangan mong ibigay sa akin ang 2 milyon. Shilei, nababaliw ka ba? Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Wala ka, pero si Lin Fan meron. Magkaibigan lang kami ni Lin Fan. Bakit siya magbibigay ng pera sa akin? Pwede kang magbenta ng laman.
Hindi ka ba sa massage parlor? Nagbebenta dati, bakit ka nagkukunwari? Pumunta ka kay Lin Fan at humingi ng pera. Kung hindi, bubugbugin kita. Tingnan mo. Mag-inom tayo ng maayos, tayong dalawa. Ay, ang sarap ng alak. Ay, masarap na alak. Sige, kain pa. May dumating. 我去开门。 Xiao Fan, may gusto akong sabihin sa'yo ng sarilinan. 单独跟你说。 Xiao Fan, sakto aalis ako. Alagaan mo si Xiao Wan. Ate, halika dito. Ate, may kailangan ka ba sa akin? Ate, 嫂子， anong ginagawa mo? Wala akong maibibigay sa iyo. Kundi ito lang. Ay, ate, may problema ka ba? Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Sabi ni Shilei. Gusto niyang makipaghiwalay. Kailangan mong ibigay sa kanya ang 2 milyon. Kung hindi, papatayin mo ako. Si Shilei, ang walang kwentang iyon. Xiao Fan, ngayon ikaw na, ang pinakamayaman sa buong baryo. Sabi ni Shilei na ako at ikaw ay may relasyon, kung hindi. Kung hindi, kunin mo na lang ako. Ikaw, mahal na host, ay napakaswerte sa pag-ibig. Pumili ng tulong kay Mengwan. 帮助孟晚， Gantimpala, 2 milyon. Karagdagang bonus, 1 unit sa Tangcheng, 1 villa. 别墅一套。 Tanggihan si Mengwan. Gantimpala ng 10 milyong pondo para sa pag-ibig. Siyempre pipiliin ko ang unang sistema na ipamahagi na ang gantimpala sa bulsa ng host. Busy ka ba, Xiao Fan? Gusto kang kausapin ni ate tungkol sa pamumuhunan. Sige, ipadala mo sa akin ang lokasyon. Pupunta na ako. Kung manatili ako dito, baka mapilitang mag-alay ng sarili si ate sa akin. Mas mabuti pang umalis na lang agad. Ate, may 2 milyon sa card na 这张 ito. 卡里有200万，密码 Ang password ay 6 na 6. May kailangan lang akong gawin. Babalik muna ako sa lungsod. Ay, 哎， Xiao Fan, tay, may gagawin pa ako. Babalik muna ako sa lungsod. Xiao Wan, ikaw at si Xiao Fan. Hindi ganun si Tio Lin tulad ng iniisip mo. May gusto ako kay Xiao Fan. Pero parang hindi niya ako pinapansin. Tingnan mo. Xiao Fan, sa wakas dumating ka na. Hinihintay kita ng mahigit 1 oras na. Ate, ang ganda mo ngayon. 可真美。 Huwag mo na akong tawaging ate. Tawagin mo akong ate, para hindi ako mukhang matanda. 姐 Ate, 姐， pinapanta mo ako dito ngayon. Para mag-invest ako sa'yo, di ba? Oo, yun nga. Maglibot-libot ka muna. Pupunta lang ako sa banyo. Sige. Kumusta, Shinga? Ang galing ko, di ba? Ang asawa ko, talagang karapat dapat siya, bilang sales manager ng Jiang's Winery. Namadala ako dito, sa ganitong klaseng high-end na club. Mas magaling siya kaysa sa inutil kong dating asawa. 10,000 beses na mas magaling. Nagpa-imbestiga ako. Yung Maybach ni Lin Fan. Binili ng isang kumpanya sa ibang bansa, sila ang nagpondo. Pero nakapangalan sa kanya. Palihim niyang ginagamit para magpanggap na mayaman. Akala ko pa naman. Napatago niya akong pinagkakitaan ng malaki. Lin Fan, tingnan mo. Nandito ang lalaki mo. Hindi ko akalain na makakapunta tayo sa ganitong ang makatagpo ng tulad mo. Isang mabuting tao mula sa ilalim ng lipunan. Sabihin mo ng malinaw, paano ka nakapasok dito? Kung hindi, ipapatawag ko ang mga gwardya para palayasin ka. Kahit kayo ay nakapasok pa rin, bakit hindi ako pwedeng pumunta, lalaki? Nakita mo ba ang imbitasyon na ito? Ito ang ginamit ko para makapasok. Naniniwala ako, wala kang ganitong imbitasyon. Anong imbitasyon? Inimbitahan ako ni Jiang Shuqing. Hindi mo man lang sinabi sa akin nung papunta ka. Ano bang pinaggagawa mo dyan?
Lin Fan, pumasok ka lang dito ng sarili mo. Tapos sinasabi mo pang, inimbitahan ka ni Chairman Jiang. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ako kasama ninyo. Isang antas na tao. Hindi na kaya. Ano? Nahuli na. Gusto mo nang tumakas. Ngayon, lumuhad ka na. Humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi. Saan ka? Nanggaling na babae, na naglakas loob na saktan ako. Saan ka? Nanggaling na babae, na naglakas loob na saktan ako. Sino ba ang babaeng ito, na naglakas loob na saktan pati si Jiang Shuqing, ang tagapangulo? Hindi mo sila kilala. Magiging interesante ito. Alam mo ba kung sino ako? Ang asawa ko ay manager ng benta ng Jiang's Winery, si Xiao Shan. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Isa lang naman, mababang uri na tagapamahagi. Ano bang ipinagyayabang mo? Kayo, paano kayo nakapasok dito? Gusto ko nga sanang tanungin. Saan ka ba pumasok? Ang suot mo parang sayaw era. Sa ganitong mataas na uri ng okasyon, hayagang sinaktan ang babae ko. Tawagin mo ang iyong nakatataas, dito sa akin. Wala akong nakatataas, sa Jiang's. Ako ang pinakamataas. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na saktan ng asawa ko. Nakakainis. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Babaeng walang hiya. Kung maglalakas loob ka pang Manaira, huwag mo akong sisihin kung hindi kita palampasin. Lalaki, papatayin kita. Asawa. Ang lakas ng loob mong saktan ng asawa ko. Ang asawa ko ay sales manager ng Jiang Group. Lagot ka. Sinong may gawa nito? Pati ba naman tao ko, pinakialaman? Sinong may gawa nito? Pati ba naman tao ko, pinakialaman? Ginoong Leo, sa wakas dumating ka na. Ang babaeng ito, at ang lalaking ito, sila ang nanakit sa asawa ko. Pilitin mo silang lumuhad at humingi ng tawad. Ginoong Leo, tingnan mo kung paano nila kami sinaktan. Kailangan mo kaming tulungan. Ginoong Leo, napakalaki ng iyong kapangyarihan. Palang itong dalawang tao. Ikaw ang nagdala dito, kaya pala ang yabang nila. Patay na patay. Malaking problema ito. Manager Leo, bilisan mo at ipaghiganti mo kami. Maghiganti. Alam nyo ba, na may malaking problema kayo? Alam nyo ba, kung sino siya? Siya ay isa lang siyang babaeng sumasayaw sa party. Sino ba siya? Ikaw ang babaeng sumasayaw. Buong pamilya mo ay mga babaeng sumasayaw. Sino ba talaga siya? Siya ay inyong, ang taong hindi mo kailanman dapat galitin. Chairman, pasensya na. Ano? Siya ang mula sa Jiang Group, si Jiang Shuqing. Tingnan mo. Siya ang mula sa Jiang Group, Jiang Shuqing. Asawa, siya ang chairman. Bakit hindi mo siya kilala? Chairman. Isa lang akong nagbebenta ng alak. Paano ko siya makikilala? Anong chairman? Kahit na ang imbitasyong ito, binili ko ng mahal, para makuha. Ginoong Leo, dinala mo ang dalawang baliw na ito. At ininsulto ako, at ang mahalagang bisita ng Jiang Group. Ano sa tingin mo? Ano ang gagawin ko? Bisita. Ano ba siya? Bisita. Ako ang kanyang dating asawa. Alam ko ang kanyang ugali, hindi ba? Siya ay isang mabuting tao. Hong Xing, huwag mo akong bulahin. Anong nangyari? Mali ba ang sinabi ko? Ikaw ay isang mabuting tao. Binastos mo ang kabaitan ko. Walang hiya. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ano ngayon kung sinaktan kita? Ang sampal na ito, para sa pagiging malandi mo, at hindi pagiging tapat. Ang sampal na ito, para sa panluloko mo sa akin. Pirmahan ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Kinurakot mo ang pinaghirapan kong pera. Ang sampal na ito, para sa pagtataksil mo sa akin at pagkuha ng ibang lalaki. Ginawa mo akong tanga. Walang lalaking makakatiis nito. Huwag mo na siyang saktan. Ate Ching, itapon sila sa labas. Sige, susunod ako sa iyo. Bibigyan ko kayo ng 2 ng 1 minuto para tumakas. Pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ako ng mga gwardya, at papatayin kayo ng walang awa. Simulan ang oras. Bilisan mo, umalis ka, umalis ka. Mahal na bisita, ngayon ay pagkukulang ko. Nakaapekto sa inyong kasiyahan. Tingnan ninyo. Huwag nang magpaliwanag, tanggal ka na. Chairman, wala namang naging aktwal na pinsala. Hindi naman siguro ako tatanggalin.
Ako ang chairman ng kumpanya. Tatanggalin kita. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo? Huwag mong kalimutan, chairman. Ako ay tao ni Tiger Lord. Kahit gusto mo akong tanggalin, kailangan mo munang itanong ang opinyon ni Tiger Lord, di ba? Ginagamit mo si Jang Wudong laban sa akin. HMPH. Narinig ko, may tao ba dyan? May nagwawala sa handaan ng mga Jang. Ang lakas ng loob. Nandito na si Haring Tigre. Anong nangyari? Ang gulo ng buong handaan. Kanino bang aso ito? Kanino ba kamakawag ang buntot? Haha. Kuya Tigre, hindi ko alam kung saan. Nagdala ang chairman ng isang batang lalaki. Para sa kanya, gusto niya akong tanggalin. Kailangan mo akong ipagtanggol. Ano ang nangyayari, pamangkin? Bigyan mo ng paliwanag si Tito. Tingnan. Si Manager Leo ay umaabuso sa kanyang kapangyarihan. Ginugulo ang kaayusan ng sayawan. Nainsulto ang mahalagang bisita ng pamilya Jang. Ano ang problema kung tatanggalin ko siya? Mahalagang bisita. Sa tingin ko, bisita mo lang iyon. Alam ni Uncle, may sama ka ng loob sa akin. Pero ngayon, ikaw ang opisyal na pinuno ng pamilya Jang. Para sa isang batang ito, tinanggal mo si Manager Leo na nagpakahirap para sa kumpanya. Ako, bilang isa sa mga unang shareholder ng kumpanya, may sasabihin ako sa'yo. Ang pangunahing tungkulin mo ngayon ay lutasin ang problema sa pondo ng kumpanya. At hindi ang pag-abuso sa kapangyarihan, pamangkin, para sa isang lalaki. Lalabanan mo ba ako, ang iyong tiyuhin, Ate Jang? Ang pondo ng kumpanya, ano ang problema? Ito. Ate Jang, sabihin mo na sa akin, tinawag mo ako dito ngayon, hindi ba't gusto mo na mag-invest ako sa iyo? Pagkatapos mamatay ng aking ama, ako ang nagmana ng negosyo ng pamilya, pero simula noong nakaraang taon, biglang dumami ang mga masamang utang. Si Jang Wudong ay ang aking tiyo. Isa rin siyang veterano ng kumpanya. Gusto niyang gamitin ang sitwasyong ito para tanggalin ako sa lupon ng mga direktor. Sige, kukunin ko ang Jang Group kung hindi ko makuha ang pondo. Kailangan ko. Magkano ang kailangan? 7 bilyon. Ang 1 bilyong dolyar ko sa investment fund. Eksaktong 7 bilyon ang kabuuan. HMPH. Akala ko magkano na. 7 bilyon lang pala. Ha ha ha. 7 bilyon, itataya ko. Tingnan mo. 7 bilyon lang. Iboboto ko na. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba, sa likod ng 7 bilyon, ilang zero ang meron? Shuching ah. Maaga kang namahala ng negosyo ng pamilya, kahit na hindi sapat ang kakayahan mo. Pero si Tio ay palaging sumusuporta sa iyo. Isang batang paslit, agad na nag-alok ng 7 bilyon. Kahit na mag-alok ng 7 bilyon na maliit na palaka, hindi ako naniniwala, ha ha ha. Tama na ang Saturday. Ipakita mo ang mga bank account ninyo. Pwede akong mamuhunan ngayon mismo sa harap ng lahat. Nagtatago pa kayo. Xiao Liu, pumunta ka at kunin ang account ng kumpanya. I-project mo sa malaking screen. Gusto kong makita kung nagpapanggap lang ba kayo. Kung ganun, bakit hindi tayo magpustahan ulit? Kung makapagpadala ako ng pera, magre-resign ka sa board. HMM, medyo interesante. Kung hindi mo maibibigay ang 7 bilyon, ang posisyon ni Jiang Shuqing bilang chairman ay magiging akin. Boss, magkakas na ako ngayon. TSK. Ah. 7 bilyon. Talagang may 7th bilyon. Talagang may 7th bilyon. 7 bilyon nga. Nilagay mo ako sa alanganin. Sino ka ba talaga? Hindi mo karapat-dapat malaman kung sino ako. Tito, tanggapin mo ang pagkatalo. Mag-resign ka sa board. At ikaw, ibaban at tatanggalin ka. Ibaban at tatanggalin ka. Kapatid, kung wala ka ngayon, hindi ko magagawa na paalisin si Jang Hadong sa kumpanya. Wala lang iyon, maliit na bagay. Ate Ching, mauna na ako. Oy, huwag ka munang umalis.
Hindi pa kita nabibigyan ng pasasalamat. Gusto ko ring magbigay ng kapalit. Pero binigyan na kita ng bahay at kotse. Hindi mo naman kailangan. Kaya ganito na lang ang nagawa ko. Ate Ching, itinuturing lang kitang ate. Bakit mo ako pinagnanasaan? Mula nang tawagin mo akong hipag, dapat naisip mo na. Darating din ang araw na iyon. Ate Ching, tinuturing lang kita bilang ate. Hindi pa ganun kalalim ang relasyon natin. Sa tagal ng panahon, magkakaroon ng damdamin. Aalis na muna ako. Sige, umalis ka na. Ay. Pero, kailangan ko pa ring magpasalamat sa'yo. Bago ka umalis, samahan mo muna akong uminom. Sige na nga. Sandali. Tagay. Ate Ching, hindi yata ito tama, pero ate, hindi ka pa nakipag-inuman sa ibang lalaki. Ate Ching, aalis na ako. Sige, umalis ka na. 32. 1, 3, 2, 1. Kapatid, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba nakapagpahinga ng maayos? Sasamahan ka ni ate paakyat. Magpahinga ka. Okay, Ate Ching. Ate Ching, ang init at nauuhaw ako. Sige, painumin ka ni ate ng tubig. Tingnan. Ate, uhaw lang ako. Uminom ng tubig. O sige ate, tulungan kitang humiga at magpahinga. Magpakabait ka. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Hindi pa ba handa ang tubig? Sige, sige. Nilagyan na kita ng gamot. Gaano ka pa katagal makakatagal? Ano? Gamot. Oo nga. Pampalibog na gamot. Pinaka-epektibo. Ang likas na hayop ng lalaki. Ate Ching, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre gusto kitang makasama sa kama. Tinulungan mo si ate, ng napakalaking tulong. Kung hindi kita susuklian ng maayos, ang konsensya ko, makakaramdam ako ng pagkakautang na loob. Sistema, sistema. Dali, tulungan mo ako. Alisin ang epekto ng gamot. Ang isang gabi ng pag-ibig ay napakahalaga. May isang malaking pampalusog na Pildors pa ang host na hindi nagagamit. Pakiusap, gamitin mo na agad. Sige. Pasensya na, Ate Ching. Nilagyan mo ako ng gamot. Hindi ko rin kayang sayangin ang iyong kabutihan. Magandang umaga, Ate Ching. Anong magandang umaga? Ikaw na matako na baka. Bakit hindi ka napagod? Nakuha mo na ang gusto mo. Gusto mo pang magpakabait. Nakakainis. Pupunta lang ako sa banyo. Ate Ching, ayos ka lang ba? Pero kasalanan ko ito. Nilagyan kita ng gamot. Kung hindi, hindi ka sana naghirap ng ganito. Jiang Shuqing, nagkaroon ka ng lakas ng loob na lokohin ako. Hindi. Ching Jia, may asawa ka na. Jiang Shuqing, nagkaroon ka ng lakas ng loob na lokohin ako. Hindi. Ching Jia, may asawa ka na. Wala nang oras para magpaliwanag. Magtago ka muna. Chin Shu, bakit ka nandito? Nasaan ang kabit mo? Anong kabit? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Huwag ka nang magpanggap. Akala mo hindi ko alam kung sino ang kasama mo sa hotel. Sinusundan mo ako. Tumigil ka. Jiang Shuqing, ikaw ang aking fiancé. Hindi. Hindi kita sinagot.
Kaya gawin na lang natin ito. Tingnan natin kung papayag ka. Ikaw talaga, mas masahol ka pa sa hayop, Jiang Shuqing. Talagang niloko mo ako. Ate Ching, ito ba ang fiancé mo? Ate Ching, ito ba ang fiancé mo? Ginamit niya ang kapangyarihan ng pamilya para pilitin akong magpakasal sa kanya, pero tumanggi ako. Nagsiping kayo. Anong pakialam mo? Jiang Shuqing, kung kukuha ka ng isang callboy o ano, wala akong sasabihin. Pero kumuha ka ng ganitong walang kwenta. Inimbestigahan ko siya. Siya ay isang walang kwentang delivery boy. Ang pangit ng taste mo sa lalaki. Napakababa pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Anong pakialam mo? Shuqing, narinig ko may isang misteryosong tao. Nagbigay sa'yo ng 7 bilyon. Ano ngayon? Parang patak ng tubig sa dagat lang yan. Kung hindi ko kilalanin yan, matinding pag-aapi, ang inyong Jiang's Distillery, hindi lalampas ng 3 oras. Ikaw ay malulugmok pa rin sa problema. Ang laki ng yabang mo. Bakit? Gusto mong protektahan ang negosyo ng pamilya ni Jiang Shuqing. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Siya ang sinasabi mo na tumulong sa akin na mag-invest ng 7 bilyon na misteryosong tao. Ano? Nagulat ka ba? Siya ang sinasabi mo, ang taong tumulong sa akin na mag-invest ng 7 bilyon. Isang misteryosong tao. Ano? Nagulat ka ba? Sasabihin ko sa'yo, hindi lang ako may 7th billion, nakasisiguro akong mapapasakin ang Jiang's Brewery. Akala mo ba ibibigay ko ito kay Jiang Shuqing? Nag-invest ng ilang bilyon. Ang yabang na kagad. Ang lakas ng loob mong galitin ang pamilya Qin. Kayang-kaya kitang durugin sa isang iglap. Sugod, pakitaan niyo siya ng leksyon. Kung may problema, sa akin ka dumiretso. Huwag niyong apihin si Lin Fan. Na-detect ng sistema na ang host ay mapapalo. Pumili ka. 1. Iwanan si Jiang Shuqing at tumakas. Gantimpala, 10 milyong cash. 2. I-load ang kapangyarihan ng isang martial arts master. At bugbugin ang lahat. Siyempre ako ay, pinili ko na ang pangalawa. Huwag kang mag-alala, Ate Ching. Ganito kaliliit na sitwasyon. Kaya ko itong ayusin. Lin Fan, huwag kang magpakabida. Yung mga nasa tabi ni Qin Shou, yung mga itim na bodyguard, hindi basta-basta ang kakayahan. Huwag kang mag-alala, Ate Ching. Isa akong maestro ng martial arts. Lin Fan, alam kong gusto mong ipakita ang iyong pagkalalaki sa harap ko, pero huwag kang magpadalos-dalos. Bugbugin mo siya para sa akin. Ikaw, bata, nagpapanggap ka lang ba? Ang galing mo, Lin Fan. Anong balak mo? Huwag kang lumapit. Ilan pa ang kasama mo? Kahit ilan pa, sige lang. Hindi pa ako tapos. Naglalakas loob ka sa harap ni Jiang Shuqing. Hinahamak mo ako. Magaling ka lang kasi marunong kang makipaglaban. Kung may tapang ka, magpaligsahan tayo sa yaman. Yaman. Tama, magpaligsahan tayo sa yaman. Ang pamilya Qin ko, ang pinakamayaman sa buong lungsod. Kayang pantayan ng yaman ng isang bansa. Kung handa kang pumunta, kita tayo bukas sa auction ng Jod. Sa auction, mayroong pinakamamahal ni Jiang Shuqing. Isang bihirang pink na diamante. Kung sino ang makabili, si Jiang Shuqing ay magiging kanya. Qin Shou, hindi ako ang puhunan mo sa sugal. Lin Fan, huwag kang makipagsugal sa kanya. Ang kapangyarihan ng pamilya Qin ay hindi mo maiisip. Ate Ching, natakot ka ba na matalo kita? Mukhang, hindi ka pa rin naniniwala sa aking yaman. Lahat ay mayroon. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang una kong lalaki. Ayokong matalo sa lahat. Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Hindi mo alam ang aking lakas. Alam ko na. Nakakainis. Na-detect na may hamon ang host. Pumili ka. Isang tanggapin ang hamon. Gantimpala 999 na bilyon. Isang bank card. Maging isang duwag. Gantimpala, isang beses na pagsabog ng katawan. Ang host ay maaaring maging isang super bomb. Sumabog sa loob ng 100 kilometro. Siyempre pipiliin ko ang una. Gusto kong malaman ni Jiang Shuqing ang aking lakas. Tatanggapin ko ang pastahan na ito. Kung makuha ko ang pink na diamante, ano ang gagawin mo? Ikaw. Kung makuha mo, puputulin ko ang sarili kong ari. Kung makuha mo, puputulin ko ang sarili kong ari. Sige, usapan natin yan.
Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Terra. Ate Chin, bakit mo? Kinaiinisan si Chin Shou. Siya ang kasama ko sa abroad. Isang kaklase na nag-aaral sa ibang bansa. Dati akong niligawan. Pero tinanggihan ko siya. Tapos, pinilit niya ang kanyang pamilya. Naipagkasundo kami. Akala ko noon, hayaan na lang. Hanggang sa nakilala kita, doon ko lang nalaman. Ang resulta ng paglaban, mas magiging makulay. Ikaw pala ang naglagay ng gamot sa akin. Hindi lang pala dahil gusto mo ang katawan ko. Nakakainis. Totoo, gusto kita. Maaga pa ang gabi. Ano kaya ang pwede nating gawin? Hindi ba yun si Chin Shou, anak ng pamilyang Chin? Ang gwapo niya. Oy, hindi ba yun ang tagapamahala ng Jiang's Winery? Ang pinakamagandang babae sa buong lungsod, si Jiang Shuqing. Hindi ba siya ang fiancé ni Chin Shou? Bakit may kasama siyang ibang lalaki? Oy, talagang naglakas loob kang pumunta. Nag-withdraw ako ng 1.5 bilyong cash ngayon. Ano ang ipanglalaban mo sa akin? At ikaw pa. Pwede bang tigilan mo na ang pagiging malagkit? Alam ng lahat ng nandito, na ikaw ang fiancé ko. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Bitawan mo ang kamay ko. Bibigyan kita ng respeto. Karapat-dapat ka ba? Si Jiang Shuqing ay babae ko. Hindi mo fiancé. Subukan mo pang magsalita ng kalokohan. Huwag mo akong pilitin na sampalan ka sa harap ng lahat. Magpakita ka ng galing mo. Jiang Shuqing. Hintayin mo akong tapakan ng batang ito. At pagkatapos, lalaruin kita ng husto. Ang auction na ito, mayroong 30 item na ipapabid. Ang unang bihirang natural na pink na brilyante. Nag-iisa lamang ito sa buong mundo. Panimulang presyo ay 5 bilyon. Ang unang bihirang natural na pink na brilyante. Nag-iisa lamang ito sa buong mundo. Panimulang presyo ay 5 bilyon. 5 bilyon. Ang pinakamababang dagdag na bid ay hindi bababa sa 50 na milyong piso. Bakit? Gusto mo ba talaga ang pink na diamante na ito? Ito ang nag-iisang ganito sa buong mundo. Matagal ko nang gustong bilhin ito. Pero kulang ang pondo ko noon. Ngayon, si Chin Shou ay siguradong handang-handa na. Kung hindi ko ito makuha sa auction, isasangla ko ang kumpanya. Kailangan mong kunan ito ng larawan. Sa ganitong paraan, ang pastahan mo kay Chin Shou ay hindi matatalo. Maglalabas ako ng 6 na bilyon. Maglalabas ako ng 7 na bilyon. Mga kasama. Huwag nang magtalo. Bigyan mo ako ng respeto. Maglalabas ako ng 15 bilyon. Sa akin na ang bihirang pink na diamante na ito. Sino mang magtangkang makipag-agawan pa, ay kalaban ko, si Chin Shou. Lin Fan. Kaya mo bang tapatan ng presyo? 15 bilyon isang beses. 1.5 bilyon, 2 beses. 1.5 bilyon, 3. Sindihan ng parol. Binabati kita, upuan bilang 2, sindihan ng parol. Baliw ka ba? Ang lakas ng loob mong sindihan ng parol. Itong batang ito, hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng pagsindi ng lampara? Lin Fan, nagbibiro ka ba? Simula pa noong unang panahon, ang auction house ng Jihad ay nagsindi lamang ng lampara 1 beses. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagsindi ng lampara? Ibig sabihin nito ang 30 na mga item na ito, ay mapupunta lahat sa iyo. Kung may magbid man, kailangan mong mag-alok ng mas mataas kaysa sa kanya. Kahit ang pamilya Chin ay hindi nangangahas na mag-ilaw ng lampara sa langit. Paano mo nagawa iyon? Xiao Fan, hindi ito biro. Kanselahin mo na agad. Sa loob ng 3 minuto ng auction, may pagkakataon kang kanselahin ito minsan. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng pagpapalipad ng parol. 30 bagay lang na auction items. Madali ko lang makukuha ang lahat ng ito. Pero kahit na, isanla ko pa ang buong kumpanya, hindi ko pa rin kaya bayaran. Aabot ng 2 o 300 bilyon. Mukhang, mula simula hanggang wakas, hindi mo kailanman pinaniwalaan ang aking kayamanan.
Ano ang pinapalabas mo? Pagkatapos sindihan ng parol, kailangan itong suriin. Kung hindi sapat ang kayamanan, ito ay magdudulot ng kaguluhan. At kukumpiskahin ang lahat ng personal na ari-arian, pati mga tanga na maaaring makulong. Ano, may ganitong patakaran pala. Walang alam sa patakaran pero naglakas loob magpasiklab. Tao, suriin ang kanyang pondo. Ginoo, pakiabot ang inyong ATM card. Ang Gaon Auction House ay magsasagawa ng beripikasyon. Diyos ko. Wala bang pera sa bank account mo? Ipakita mo ang balanse ng bank account mo sa malaking screen, para makita ng lahat. Ginoo, ang sino mang magpapailaw ng lantern, ay may karapatang pumili kung ipapakita ang balanse o hindi. Ay, mukhang si Ginoong Chin ay interesado pa rin sa balanse ng aking bank account. Kung hindi ko ito ilalabas, hindi ka titigil, kaya ilalabas ko na ang balanse. Diyos ko, ang daming pera. Kung hindi ko ito ilalabas, hindi ka titigil. Sige, ilabas natin ang balanse. Diyos ko, ang daming pera. Ito ay 99.9 bilyon. 10, daan, libo, milyon. Janka, hindi ito maaari. Hindi ito maaari, kahit hindi ka maniwala, hindi nito mababago. Ang iyong kapalaran. Ang iyong kapalaran, nakatadhana kang apakan ko. Hindi. 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 Hindi ito panaginip. Binabati kita, Ginoong Lin Fan, sa pagbid ng 79 na bilyon. Nakuha mo ang 30 item sa auction na ito. Ikaw ba ang gagawa? O ako ang tutulong sa iyo? Ang matalo, dapat tumupad. Ikaw ang nagsabi niyan. Kapag natalo, puputulan mo ang sarili mo. Putulin ang sarili. Tanggapin ang pagkatalo. Ikaw ang nagsabi niyan. Kapag natalo, puputulan mo ang sarili mo. Putulin ang sarili. Hindi pwede. Walang sino man sa buong lungsod ang makakatalo sa akin. Ang ating postahan ay wala ng bisa. Sige, wala ng bisa. Kung ganun, ako na ang tutulong sa iyo. Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Kapatid na Xiaofan, talaga bang tinulungan mo siyang magpakapon? Sinabi mo mismo. Hindi ka pwedeng bumawi. Dalhin mo siya sa ospital. Kung sapat ang oras, maikakabit pa. Tama. Yung 30 item na iyon, huwag kalimutang ipadala sa Jiang's Winery. Kunin mo na lang ang pera sa card. Tara na. Bakit mo ako tinitingnan? Gusto mo ba akong? Bakit hindi mo gusto? Kagabi nga, hawak-hawak mo pa ako. Hindi ba matatapos ang halikan? Pumili ka ng opsyon, host. Una, iwanan si Jiang Shuqing at sunduin si Bai Yuru. Gantimpala, kakayahang mag-teleport sa loob ng 100 metro. Pangalawa, tanggihan si Bai Yuru. Gantimpala, 1,000,000 cash. Siguradong may kailangan si Yuru sa akin. Siguradong may kailangan si Yuru sa akin. Pipiliin ko ang isa. Siya ba yung ate noong nakaraan? Oo. Lasing na siya. Kailangan ko siyang sunduin. Ate Ching, baka gusto mong mag-taxi na lang pauwi. Lin Fan. Ikaw talagang walang pakiramdam na gago. Tingnan mo. Nilagyan ko ng gamot ang tubig. Magpakasaya tayo ngayong gabi. Umalis ka. Ate. Ate.
Sino ka ba? Sinira mo ang plano ko. Putang ina mo. Sistema. Alam mo ba kung saan nakatira si Euro? Hindi ko alam. Pero pwede mong dalhin si Bai Euro sa villa, yung nakuha mo dati na Tang Chen Yipen. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakatira. Sige. Mainit. Uhaw, ate. Ang init. Gusto ko. Ate, ano ang gusto mo? Gusto ng lalaki. Lasing ang babae, talagang maraming pang-akit, kahit anong salita ay nasasabi. Gusto. Ate, ano ang gusto mo? Gusto ng lalaki. Xiao Fan. Ikaw ba yan? Ako ito, ate. Nakainom ka na naman. Hindi pwede ganito. Hindi, malinaw ang isip ko. Mainit lang ang katawan ko. Pakiusap, samahan mo ako, pwede ba? Ate, magpakabait ka naman. Hindi na ako ang ate mo ngayon. Hiwalay na kami ng pinsan mo. Inaayawan mo ba ako? Hindi, hindi ate. Hindi ko kayang samantalahin ang sitwasyon. Kahit nalasing si Bai Euro, hindi siya biglang magiging ganito. May problema ba sa bateng ito ng tubig? Nako, tiyak na si ate. Tingnan mo, nilagyan ng gamot sa hapunan. Ate, may problema sa bateng ito ng tubig. Huwag mong inumin. Ate. Ano? Xiao Fan. Tungkol sa nangyari kagabi. Pwede mong isipin na parang walang nangyari. Hindi mo kailangang mag-alala. Matagal na tayong hindi magkamag-anak. Yung mga tradisyonal na paniniwala, hindi mo na kailangang isipin. Huwag kang mag-alala, pananagutan kita, totoo. Pakakasalan mo ba ako? Xiao Fan. Yung nangyari kagabi. Pwede mong isipin na parang walang nangyari. Matagal na tayong hindi magkapamilya. Yung mga tradisyonal na limitasyon. Hindi na natin kailangang isipin. Huwag kang mag-alala, pananagutan kita, talaga. Pakasalan mo ba ako? Ako. Xiao Fan, may problema. Sina Hong Xinga, Xiao Shan, at Shi Lei. Nagkaisa at kinidnap si Uncle Lin. Ano? Paano nangyari yon? Sistema. I-load mo ang flash teleportation function. Nasaan siya? Xiao Fan, bakit ang bilis mong bumalik? Huwag mo munang isipin yan. Ate, kumusta na ba talaga si Papa? Binigyan mo ako ng 2 milyon noon, para maghiwalay kami ni Shilei. Nang malaman niyang may pera ka, lagi na lang siyang naglalaro ng baraha kasama si Uncle Lin. Mahilig magmahjong ang tatay ko, pero maliit lang ang nilalaro niya, hindi malaki. Si Shilei, ang walang hiyang iyon, nandaya. Niloko si Tio Lin ng maraming pera, at pinilit pa siyang mangutang sa mataas na interes. Ano ba naman ang hayop na iyon? Kahapon ko lang, nalaman nang bumisita ako kay Tio Lin. Si Hong Xinga at ang kanyang kalaguyo ay nagpapautang, kasama sila ni Shilei. At gusto nilang dukutin si Tio Lin. Tapos hihingi sila ng pera sa iyo. Hi, kumusta Lin Fan? Halika't batiin mo ang iyong ama. Matagal na tayong hindi nagkita, dating asawa. Namimiss mo ba ang dati mong asawa? Ano ba talaga ang gusto nyo? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? May utang siya sa amin. Ano sa tingin mo ang gusto namin? Ito'y malinaw na pangingikil. Haha, so ano ngayon? Alam mo ba kung magkano ang utang niya sa amin? 5 bilyon.
Lin Fan, magmadali kang mag-ipon ng pera para tabyusin ang tao. Kung hindi, bubugbugin ko ng buhay ang tatay mo. Ito ay pangimikil. Hindi mo ako kayang talunin. Kaya gumagamit ka ng ganitong mababang paraan. Napakademonyo at walang hiya. Ano ngayon? Sino ang nagsabi sa'yo na bumili ng mamahaling kotse at makipagkilala sa chairman ng Jiang? Magmadali ka at mag-ipon ng pera. Ano na ang gagawin natin ngayon, Xiao Fan? Gusto mo bang tumawag tayo ng pulis? Hindi pwede. Paano kung malaman nila na tumawag tayo ng pulis? Paano kung sirain nila ang katawan ng tatay ko? Pero, saan ka kukuha ng 5 bilyon? At kahit makuha mo ang pera, paano kung hindi nila palayain ang tao? Wala na, pumunta na lang tayo. Mahal, anong masasabi mo kay Lin Fan? Ang walang kwenta. Makakakuha ba siya ng 5 bilyon? Kung ibenta niya ang Maybach? Tapos humingi ng tulong kay Jiang Shuqing. Siguro makakakuha siya ng ganong halaga. Pag nakuha natin ang pera, tumakas na tayo, okay. Kuya Shan, Ate Hong. Huwag niyong kalimutan ang mga kapatid pag nakuha niyo na ang pera. Huwag kang mag-alala, kapatid. Hindi kita pababayaan. Kapag natapos na ang bagay na ito, bibigyan kita ng 50 milyon. Salamat, Kuya Shan. May isa pa akong hiling. Kapag natapos na, ibigay mo sa akin si Lin Fan na inutil. Ikaw, matandang walang kwenta. Pinahiya ako ng anak mo, sa harap ng maraming tao. Papaluin ko siya. Huwag kang mag-alala, kapatid. Pera lang ang kailangan namin. Tungkol kay Lin Fan na walang silbi. Bahala ka na sa kanya, hahaha. Hindi ko akalain na ang dating ginan ko, na itong walang silbing anak, ay isa palang puno ng pera. Hong Xing, hindi ba't hindi ka naman namin pinabayaan ng pamilya Lin? Ikaw at si Lin Fan, noong hindi pa kayo hiwalay, ang tamad-tamad mo. Hindi namin sinabi na, isang masamang salita tungkol sa'yo. Bakit ka ganyan? Pinagpalit mo pa ang kabutihan ko sa kasamaan. At ikaw, Stone Lei, ikaw at si Lin Fan, matagal na kayong magkaibigan. Bakit ka sumama sa kanila? Nagkaisa kayo para lokohin ako. Ikaw, matandang ito, ang dami mong sinasabi. Ako pa rin ang nakatatanda sa'yo. Ako pa rin ang ginan mo. Wala ka man lang, respeto. Ano ngayon kung sinaktan kita? Anong oras na ba? Sino pa ang magpapahalaga sa damdamin? Sino? Sige nga, ang bilis mo namang dumating. Pakawalan mo ang tatay ko. Patatawarin kita. Lin Fan, ano bang ikinatutuwa mo? Ang tatay mo ngayon, ay nasa amin. Kapag nagkamali ka ng galaw, ipapapatay ko siya kay Shilei agad-agad. Shilei, ang ginagawa mo ay labag sa batas. Tumigil ka na. Ikaw na walang hiya. Matagal ko nang alam na ikaw, may relasyon ka sa batang ito. Hintayin mo akong patayin muna ang matandang ito, bago ko kayo patayin. Kayong mga walang hiya. Subukan mo. Subukan mong lumapit pa. Ang aking kutsilyo, ay itatarak ko sa kanyang leeg. Ayaw mo rin, maging isang anak na walang utang na loob, di ba? Lin Fan, nadala mo ba ang pera? Wala. Ano? Alam ko na. Sigurado ako, na iniisip niyang hindi maginhawa ang magdala ng cash, kaya naghahanda, para ilipat sa amin ang pera, tama ba? Simulat sa pool. Hindi ko kailanman naisip na magdala ng pera sa inyo. Ano? Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Dalhin ang matandang ito, putulin ang tainga niya, para malaman niya ang resulta. Ikaw. Tatay, naghirap ka. Anak, dumating ka. Sa wakas dumating ka. Kinidnap ang tatay ko para mangikil. Hindi ko kayo papatayin. Hindi maalis ang galit sa puso ko. Xiao Fan, huwag kang padalos-dalos. Ang pagpatay ay labag sa batas. Natukoy ng sistema, matindi ang galit ng host. Pumili ka. Pumatay ng marami.
Gantimpala, isang set ng pilak na pulse arrays. 2 opisyal ang nagdala ng 3 tao sa kulungan. Gantimpala, permanenteng pagtaas ng lakas. Tama ang sinabi mo. Sila ay walang takot. Hindi ko maaaring labagin ang batas. Kung ganun, dalhin sila sa istasyon ng pulisya. Ang buhay ng babaeng ito, tingnan natin kung gusto mo pa. Ibigay mo na agad ang pera. Kung hindi, papatayin ko siya. Lin Fan. Bigyan mo ako ng 5 bilyon. Kung hindi, papatayin ko siya. Ang galing talaga ni Shilei. Akala ko, mapapatay ako ng batang ito. Pabalik. Kumusta? Ngayon tahimik ka na ba? Ngayon hindi ka na sumisigaw. Napapatayin mo kami, di ba? Huwag magpadalos-dalos. Magkano ang gusto nyo? Ilipat mo lahat ng ari-arian mo sa account ko. At saka, yung Maybach na yun, kailangan din mailipat sa pangalan ko. Hindi ko pa kasi nararanasan ang pakiramdam ng Maybach. Lin Fan. Gusto ko lang ng 1 bilyon. Si Meng Wan ay sayo na. Xiao Fan. Huwag mo akong alalahanin. Bilisan mo at isama mo si Uncle. Tumahimik ka. Paano kung sabihin kung hindi ko ibibigay? Lin Fan, ang gusto lang namin ay pera. Ayaw namin ng gulo, dahil ayaw mong makipag-usap ng maayos. Makakatikim ka. Shilei, sugod. Takbo. Lin Fan, anong gagawin mo? Hindi mo kami papatayin, di ba? Hindi mo kami papatayin, di ba? Ano sa tingin nyo? Bakit nandito ang mga pulis? Hindi naman ako tumawag sa kanila. Dumating na ang mga pulis. Mga pulis, sige, hulihin nyo na kami. Bilisan nyo, hulihin nyo na kami. Oo, kami ang dumukot kay Lin Zhenshe. Dali, 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 hulihin nyo kami. Sino ang biktima? Ako, ginoong pulis. Sumama kayo sa amin pabalik, mag-record ng pahayag. Ay, sige. Xiao Fan, ikaw ba ang tumawag sa pulis? Xiao Fan, ayos ka lang ba? Euro, ikaw ba ang tumawag sa pulis? Narinig kita sa telepono. Nagkaproblema kaya tumawag ako ng pulis. Kumusta? Xiao Fan, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Xiao Fan, salamat sa pagligtas mo sa akin ngayong araw. Hindi ko na kayo iistorbohin. Oy, Xiao Wan, hindi ito tulad ng iniisip mo. Qin Shu. Qin Shu. Ang cellphone ni Jiang Shuqing. Bakit nasa iyo ito? Huwag mo akong tanungin. Ngayon, nasa akin ang kontrol. Gusto kong makipagbid ulit sa'yo. Sasali ka ba? Tinanong kita. Anong ginawa mo kay Jiang Shuqing? Makipagbid ka ulit sa akin. Narinig mo ba? Kung hindi, papatayin ko si Jiang Shuqing. Qin Shu. Huwag kang magpadalos-dalos. Ano ang gusto mong laruin? Sasamahan kita hanggang dulo. Ganyan nga. Maglaro ulit tayo ng bidding. Ang item na ibibida ay si Jiang Shuqing. Mamayang hating gabi, alas 12, pumunta sa bodega sa West City. Maglaro ulit tayo. Sige. Sige. Ano nangyari kay Xiao Fan? Yung sinabi mo kanina sa telepono tungkol kay Jiang Shuqing. Siya ba yung nakilala natin sa hotel? Yung asawa ni Qing? Oo. Kanidnap siya ng isang hayop. Xiao Fan, huwag kang magpadalos-dalos. Tawagan na lang kaya natin ang pulis. Ay. Siguro nung huli, nainiwan ko siya sa tabi ng kalsada, kaya siya nakidnap. Hindi, kailangan kong iligtas siya. Ginoo, handa na ang lahat. Basta't dumating si Lin Fan, siguradong mamamatay siya. Takot lang ako na pagkatapos niyang sagutin ang tawag, tumakas siya. Maliban na lang kung hindi niya mahal si Jiang Shuqing. Qin Shu, wala kang hiya, ginamit mo si Lin Fan para takutin ako. Kung may tapang ka, patayin mo ako, papatayin kita. Hindi ba't masyadong mura iyon para sa'yo? Gusto kong pahirapan kayong dalawa, hanggang mamatay. Noong nakaraan, natalo ako dahil sa kapabayaan ko. Kaya sa pagkakataong ito, hindi kayo makakatakas, kayong dalawa.
Lin Fan. Maaga ka dumating ah. Chin Shou, ito'y usapan ng mga lalaki. Pakawalan mo si Jiang Shuqing. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Lin Fan, umalis ka na. Huwag mo akong pakialaman. Lin Fan, huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na. Pinakaayawan ko kapag nagsasalita ang lalaki. Sumasabat ang babae. Sige, takpan mo ang bibig niya. Huwag kang gagalaw. Hindi pa nakikipaglaro. Ang amo ko sa'yo. Ang lakas ng presensya mo. Buti na lang at uminom ako ng pampalakas. Lumayas ka. Ang tapang mo. Na-underestimate kita. Pero pinapayuhan kita na huwag magpadalos-dalos. May mga bomba na nakakabit sa katawan ni Jiang Shuqing. Kapag pinasabog ito ng aming batang amo, si Jiang Shuqing ay magiging pira-piraso. Chin Shou. Napakababa ng pagkatao mo. Subukan mo pang magsalita. Pasasabugin ko na ang bomba ngayon. Ikaw. Anong ikaw? Lumuhad ka. Chin Shou, huwag kang masyadong magmalaki. Chin Shou, huwag kang masyadong magmalaki. Kapag nagsalita ka pa ng isa pang walang kwentang salita, pasasabugin ko na ang bomba ngayon. Dahan-dahan. Sige. Luluhod ako. Luluhod ako. Huwag, Lin Fan, huwag kang lumuhad. Para sa'yo, handa akong mamatay. Buong puso kong tatanggapin. Ha ha ha. Napakalungkot na magkasintahan. Lin Fan. Ngayon alam mo na. Ang pakiramdam ng hinahamak. Hindi ba gusto mo siyang iligtas? Maglaro tayo ng laro. Anong laro ang gusto mong laruin? Siyempre, isang bidding game. Sa pinakamataas na presyo, sino ang magbibigay ng pinakamataas na alok? Si Jiang Shuqing ay magiging pag-aari ng sino mang mag-aalok ng pinakamataas. Si Jiang Shuqing ay hindi isang bagay. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Qin ay hindi pa umaabot sa ikatlong bahagi ng sa akin. Ano ang kahulugan ng larong ito na nilalaro mo? May punto ka. Palitan natin ng laro. Basta't pakawalan mo si Jiang Shuqing. Sasamahan kita. Gusto ko ikaw. Pumasok ka sa apoy na iyon. Pakakawalan ko siya. Ikaw. Nagbuhos ka ng gasolina sa sahig. Oo, basta makabalik ka mula sa loob. Panalo ka. Oo. Basta makabalik ka mula sa loob. Panalo ka. Lin Fan, huwag kang pumunta doon. Masusunog ka. Naantig ako na sinagip mo ako. Sapat na iyon para sa akin. Huwag mo akong alalahanin. Tumakas ka na. Shuqing. Hindi ko hahayaang saktan ka ng iba. Nadetect na ang host ay may pagpipilian. Pumili kong papasok sa apoy. Siyempre. Isang set ng pang-iwas sa apoy bilang gantimpala. Maaari kang pumasok sa apoy nang walang pag-aalala. Ha ha ha. Chin Shou. Basta pumunta ako. Palalayain mo si Jiang Shuqing. Tama ba? Siyempre. Sige. Si Lin Fan na batang ito. Talagang naglakas loob siyang pumasok. Oo nga, Ginoo. Akala ko. Pagkarinig niya ay tatakbo na siya. Huwag mag-alala, Ginoo. Siguro ang batang ito ay maya-maya lang. Naging abo na lang. Ano? Hindi ko akalain. Bumalik siya ng walang gallows. Si Lin Fan, mas kakaiba kaysa inaasahan. Chin Shou, natalo ka na naman ngayon. Hindi mo ako matatalo. Patayin mo siya. Mamatay ka na. Lin Fan, mag-ingat ka. Chin Shou, napakawalan Gia mo. Siyempre, hindi ko balak tuparin ang pangako. Simula nang dumating ka ngayon, hindi ko naisip na palalayain ko kayong buhay. Patayin niyo siya para sa akin. Patayin niyo siya para sa akin. Opo, batang amo, mag-ingat ka, Lin Fan. Mamatay ka na.
Hindi ko siya kaya. Ang lakas niya. Saan ka pupunta? Sabi ko, pupunta lang ako sa banyo. Maniniwala ka ba? Huwag kang lumapit. Anong ginagawa mo? Ikaw, lumapit ka pa. Pasasabugin ko ang bomba. Hey! Makitid ang isip mo. Hindi mo kailanman malalaman kung gaano kalakas ang kalaban mo. Ang hawak niya ay time bomb. Kapag dumating na ang oras, sisubog ang bomba. Hindi mo may iligtas si Jiang Shuqing. Hindi mo malalaman kailanman kung gaano kalakas ang iyong kalaban. Haha. Shuqing, Lin Fan, ang galing mo naman. Akala ko, mapapatay ka nila. Ang mga kamao mo ay parang bundok, mabilis na parang kidlat. Ikaw ba ay bumabang Diyos ng digmaan? Jiang Shuqing, bakit ang dami mong tanong? Wala akong oras ngayon, isa-isa kong sasagutin ang mga tanong mo. Pero mas mabuti sigurong, tanggalin ko muna ang bomba sa katawan mo. Hindi, umalis ka na, malapit na itong sumabog. Sistema. Putulin ang pulang, dilaw, at asul na mga cable ng sabay-sabay. Sige. Ayos na. Huwag kang matakot. Tatanggalin na ito. Oo. Huwag kang matakot. Halika. Mag-relax ka. Wala nang problema. Anumang bagay, sa harap ko, ay walang halaga. Gusto ko lang, ang iyong malayang ugali. Sige. Xiao Fan. Yuro. Xiao Wan, bakit kayo nandito? Xiao Fan, nag-aalala kami sa'yo. Natakot kami na may nangyari sa'yo. Kaya pumunta kami agad dito. Hindi ka ba nasaktan? Xiao Fan. Kayong dalawa. Mukhang hindi ako dumating sa tamang oras. Xiao Fan, dahil hindi ka naman nasaktan, aalis na muna ako. Sandali. Alam ko na kayo. Lahat ay gusto si Xiao Fan. Tayo. Patas na kompetisyon. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Umuwi muna tayo. Xiao Fan. Paano mo nagawang baligtarin ang sitwasyon at talunin ang lahat? At paano ka nagkaroon ng ganun karaming pera? Kayang solusyonan ang lahat ng problema. Ang galing mo naman. Kahit anong hirap, hindi ka natitinag. Ang mga ito, hindi ko maipaliwanag agad-agad. 说不清楚。Basta, ngayon, kaya ko na kayong protektahan. Oo. Terra, uwi na tayo. Oo.